Tinalakay sa Kamara ang ilan sa mga agenda at backlogs ng transportation sector, partikular na ang budget na kakailanganin, update sa driver's license at distribusyon sa 2023 at 2024 license plates. Kaugnay nito ay ang suwestyon na i-enhance ang mga papel na lisensya ng mga driver nang sa gayon ay hindi ito madaling masira at mabasa. Kasabay din ito ay tinalakay din sa naging pagdinig ang ilan sa mga budget conflict ng LTO kung saan nagkaroon ng mga misalignment sa duration ng mga payment nito hinggil sa mga commitment ng ahensya. Samantala, pinangunahan ni Romeo Acop, Antipolo 2nd District Representative at Committee on Transportation Chairperson ang naganap na pagpupulong kahapon ika-20 ng Pebrero. Ilan sa mga dumalo sa pagpupulong ang Land Transportation Office o LTO, Department of Transportation o DOTR, Department of Budget and Management o DBM, Department of Interior and Local Government o DILG, at Department of Information and Communication Technology o DICT. Sa iba pang kaganapan, kabilang din sa mga natalakay ay ang Dermalog Identification System, isang fingerprint or license scanner na ginagamit ng LTO sa pagpapatupad ng batas. Samantala, hindi kumbinsido si Danilo Fernandez, Lone District Representative ng Santa Rosa, Laguna, sa aksyon ng Dermalog sa bansa, kung saan ayon sa kaniya, ang mga pahayag nila ay pawang kasinungalingan. If we will be allowed to ask these people who are transacting business with our country to be truthful in all your manifestation in this committee. Kasi hindi porket foreigner kayo, ay sasantuhin kayo ng hearing na to. Because napakasimple naman ang pinag-uusapan natin. They cannot access with all the programs that they wanted to be beneficial to our people. Mari naman itong pinabulaanan ng Dermalog kung saan tugon nila, malaki ang respeto nila sa Pilipinas at ginagawa lamang nila ang sistemang ito para sa kapakanan at seguridad ng mga mamamayan sa bansa. Samantala, magkakaroon pa ng panibagong pagdinig para sa Dermalog at LTO sa mga susunod na linggo upang talakayin at tapusin ang mga agenda na kailangang pag-usapan ng dalawang panig. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.